Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, hari ng nakaw, Sandro at Martin. Nako, lagot na PBBM na karma na. Pinatawag, ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago po natin simulan to mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, simulan po natin sa balitang ito mga karibin natin na kung saan tinawag na Pork Barrel King sina Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Aba mga kababayan, ito, pakinggan po natin ito. Mga hari pala ito sila, mga hari ng pagnanakaw or pork barrel, di ba? O ito mga kababayan, pakinggan po natin to at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. Tinawag na Pork Barrel Kings sina Ilocos Norte 1st District Sandro Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sa isang ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism. Ayon sa Malacanang, bukas naman ang first family sa anumang lifestyle check. Nagbabalik si Maricel. O ayan baka sabihin nyo, mga DDS naman ang pakalat nito Mga journalist po ang nag-imbestiga, mga investigative journalist mga kababayan. Halili. Wala mong pinagbabawas sa lifestyle check. Open po, even before. Kahit si Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang buong pamilya handa raw sa lifestyle check. Yan ang sinabi ng Malacanang sa gitna ng inilabas na report kamakailan ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ. Tinawag dito na Pork Barrel Kings sina Ilocos Norte 1st District Sandro Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Base sa PCIJ report, pinakamalaking bahagi ng tinatayang 1.2 trillion pesos allocable funds ng DPWH ang napunta raw kay Sandro Marcos. Sa loob ng 3 taon, umabot sa 15.8 billion pesos ang napunta sa distrito ng Presidential Son. Halos doble yan ang allocable funds na nakuha ng Rizal 1st District. Kung ibabase sa populasyon, halos times 4 na mas malaki ang distrito ng Rizal. Natanong ang palasyo kung ano ang masasabi ng Pangulo tungkol dyan. Nabasa na po ng Pangulo ang nabanggit na report or pag-uulat ng PCIJ. Alam naman po ng Pangulo na alam ni Congressman Sandro Marcos ang kanyang ginagawa at alam niya po kung paano ito sasagutin. Wala pang sagot tungkol sa PCIJ report si Congressman Sandro. Bukod dyan, hindi rin pinalagpas ng PCIJ ang umano'y allocable funds na napunta kay dating House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez. Sa datos po mga lawas siya kay Sandro Marcos sa pinakamalaking pork-style allocation mula 2023 hanggang 2025. Umabot ito sa 14.4 billion pesos para sa kanyang distrito. Gaya ng distrito ng Presidential Son, mas maliit na distrito ang hawak ni Romualdez pero mas mababa ang nakuhang pondo sa ilan pang mas mataong lugar. Tikumpa ang bibig ni Romualdez dito. Noong Agosto, ipinag-utos ni Pangulong Marcos ang lifestyle check sa lahat ng opisyal ng gobyerno. So yan mga kababayan, tikumpa po ang kanilang mga bibig. No? Ayan si Sandro Marcos hindi rin po nagsalita, si Romualdez hindi rin po nagsalita patungkol po dyan sa sinasabing silang dalawa ay mga pork barrel kings, no? Maliliit na distrito, malalaki po ang mga budget, di ba? O paano nangyari yun? Mas malaki pa sa malalaking distrito yung naging budget ninyo, di ba? Anong ibig sabihin yan? Jadi malaking nakawan. Pero ito ang susunod natin mga kababayan. Di ba pinangalanan na Martin Romualdez, Sandro Marcos, Pork Barrel Kings, di ba? Pero nakatutok po sila ngayon sa pag-iimbestiga naman kay Vice President Sara Duterte. Biruin nyo, naglabas po agad sila mga kababayan ng report ng COA, no? Na mayroon pong tinatawag na flag, no? Yung Office of the Vice President. Pero ito tingnan po natin bigyan po natin ng reaksyon ng balitang ito mga kababayan.
Maliban sa Office of the President, may red flags din mula sa COA ang Office of the Vice President. Hindi raw nakonsulta ng tama ang mga benepisyaryo sa milyon-milyong cash assistance program ng opisina ni Vice President Sara Duterte noong 2024. Ania sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Ang OVP ay laging handa sa panahon ng krisis. Ang ating determinasyon na maglingkod ay sinasabayan ng dedikasyon sa good governance at operational excellence. Sa ganyang paraan flinex ni Vice President Sara Duterte ang paglilingkod ng kanyang opisina sa kanilang year-end report. Isa sa mga ipinagmalaking programa ng Office of the Vice President ang magnegosyo taday. Layo nitong tugunan ang pangangailangan ng mga nakararanas ng kahirapan, kawalan ng hustisya at iba't ibang kalamidad. Sa pamamagitan niya ng libo-libong pisong cash assistance. Nagbunga na yan ng pangkabuhayang puhunan, financial literacy training at ng iba't iba pang proyekto. Ang pag-ahon sa kahirapan ng bawat pamilyang Pilipino ay prioridad natin. Sa pamamagitan ng Magnegosyo Taday, nakapagbigay tayo ng suporta sa kabuuang 15 groups at 2,245 aspiring entrepreneurs ngayong taon. Pero para masigurong legal ang mga aktibidad ng programa, may nakalimutan atang hakbang ang OVP. Yan ay ang siguruhing kwalipikado ang mga grupo at individual na makakatanggap ng tulong. Sa 2024 audit ng Commission on Audit na inilabas itong December 1, napag-alaman ng COA na hindi sumailalim sa kinakailangang assessment ang 128 individual at 10 non-governmental organizations na beneficiaries ng programa. Labag daw yan sa Manual of Operations na mismong OVP ang bumuo. So yan mga kabayan, klarong-klaro po ang na-flag po ang Office of the Vice President dahil hindi po nakonsulta. Sabi dito, no, hindi raw nakonsulta ng tama ang mga benepisyaryo na milyon-milyon cash assistance programa. So ang tanong ko nga po dito mga kabayan, no, yan pong iilan lang po yan yung nasa Office of the Vice President, no, na mga beneficiary na hindi raw nakonsulta. Ang tanong ko dito mga kabayan, paano na lang? Paano pa kaya hindi magkaroon ng red flag, kung red flag bang ang tawag diyan, no? Yung mga ibinibigay nilang ayuda, di ba? Yung nakarang ayuda mga kabayan, mayroon pong AE. Di ba lahat po ng mga ayuda tupad, pinakamalaki po yung yung AKAP, di ba? Ng House of Representatives. Ngayon, question nyo yung pagbibigay ng ayuda ni Vice President Sara Duterte at gusto ko lang i-compare question niyo yung pamimigay ng ayuda ng Vice President kasi sinasabi nyo hindi raw na-verified or na-consulta yung mga beneficiary. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, ito bang pamimigay ng nila Romualdez noon, no, ng mga ayuda? Sa Cavite nga umabot ng 1 billion ba? 2 billion, no? Sa isang araw lang, 'di ba? 1 billion yata 'yon sa isang araw lang. Hindi niyo sinabing na verified, na konsulta or ano man ang, 'di ba? Pero dito ngayon kay Vice President Sara Duterte, dahil nagkaroon ng na red flag din ang yung Office of the President bumabawi ngayon yung COA, dito naman tayo sa Office of the Vice President, no? Napag-utusan yata yung COA. Ano sa palagay niyo mga kababayan, Anyway, ano po ang inyong masasabi diyan? I-comment niyo na lang. At eto, last po natin pag-uusapan, gusto ko lang pong i-share ito mga kababayan kasi gusto ko rin pong palakpakan ng mga taong ito. Palakpakan po natin. Ito po yung mga bumoto ng no, ng no doon po sa kay Congressman Kiko Barsaga, mga kababayan. Legislators who voted against Barsaga's suspension, no? Sino-sino po ba ito mga kababayan? Ito, i-zoom in natin to. Yan po sila mga kababayan. Unang-una po si Batangas 1st District, Representative Leandro Ligarda Liveste. Okay? Pangalawa naman po si Representative Paulo Marcoleta. Pangatlo si Representative Robert Nasal. Ito si pang-apat naman po si Representative Bong Suntay.
At panglima naman po si Representative Ili San Fernando. Ayan mga kabayan ha. Ito po yung mga hindi bumoto na suspindihin si Congressman Kiko Barsaga. So palakpakan po natin ito mga kabayan, no? Sapagkat sila po ay may prinsipyo, di ba? Nakikita po nila yung kaparehong prinsipyo, nakikita po natin yung kaparehong prinsipyo na ipinapakita po ni Congressman Kiko Barsaga, no? Na kapag ikaw pala ay magsalita against the government, against sa mga pagnanakaw, ay pwede kanilang isanction, parusahan mga kababayan. Pero kapag ikaw naman po ay nagnanakaw mga kababayan, baliwala lang po sa kanila. Sige, magnakaw lang kayo dyan, basta huwag kayong magsasalita. Pero kapag ikaw naman ay nagsalita against sa mga magnanakaw, eto po, ganito po ang kaharapin ninyo. Diba? Ano pong inyong masasabi dyan kung kayo po ay natutuwa rin sa 5 ito mga kababayan na mga kongresista? Ulitin po natin, Leveste, Marcoleta, Nasal, Suntay at San Fernando, sila po mga kababayan, no? Ay ang bumoto ng no. Palakpakan po ulit natin. Alright mga kababayan, eto na. Pasadahan na po natin ang videong ito na kung saan si Sir Banat Bay, ayan na karma, pinatawag na. Harap nasa ICC, yari ka ngayon. Eto, pakinggan nga po natin to. At bigyan po natin ng reaksyon. Sabi ng DOF Secretary, naglabas ng bomba. Ano yun? Meron daw 118 billion na ghost project sa flood control noong 2023. Kung ipagtabi mo ang numbers, 180 ng ghost project, billion na 118 billion ng ghost project. Yung 107 billion galing PDIC. So therefore, ginamit yung pang ghost project, yung kinuha sa PDIC na 107 billion. Imagine niyo yun mga kababayan. Tayong mga nagdi-deposit sa bangko, nabawasan yung insurance natin. Ibig sabihin kung magkaloko-loko, di ba? Kung magkaloko-loko, wala na. Nabawasan na ng 107 billion. So ibig sabihin nito, nga tayo kung sakasakali. Ang matindi, okay lang sana kung ginamit sa tama. Hindi. Ibinigay sa mga congressman, sa mga senador, at sa iba pang mga opisyal ng gobyerno. At ang malungkot nito even the undersecretaries have blood control insertion. Ganun nakakurap. So, namimiligro yung ating insurance sa bangko dahil bumaba nga ho ito. Tapos, sasabihin nila na pati pala yung mga undersecretary kumikbak. Baka sabihin nyo niloloko ko kayo. Eto, panoorin nyo. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, hindi nakasubscribe. Who could be part of that proponent list for the non-allocables? Well, one thing that I mentioned last week is that almost everyone in government has the opportunity to submit lists to the PWH, and therefore, almost every office in government has some type of insertion. And I think it's less a question of who is than who is not. Okay. So for example, if I am, what do you mean by everyone? That's in parang kahit part ako ng ano? It's not just congressmen and senators, not even just cabinet secretaries. There are even cabinet undersecretaries that have flood control projects inserted into the budget. And really? And how could what's the rationale of, for example, if I'm a secretary, what's the rationale of me being a proponent of a flood control project if I have nothing to do with flood control? You can ask them. Okay. So this is the list. Have you seen this list at least? Yeah. So the reason why I'm saying this is because there's a lot of speculation that this happens, but the proof is that there is a list that I've seen in the office of DPWH former Undersecretary Catalina Cabral that lists every item in the National Expenditure Program and indicates if it's allocable by the district congressman, or if it is outside the allocable, then it actually has proponents behind them. And the proponents are not only congressmen and senators, they are also cabinet secretaries and undersecretaries and others. There are even contractors. Grabe undersecretary, ladies and gentlemen. Undersecretary. Mantakin mo Kung dati mga congressman lang ang nangungurap,
secretary, ngayon pati undersecretary. Names. May allocable na ha. At bakit pinayagan? Dito, eto kasi yun eh. Remember, inilalagay yan sa budget. Ini-insert, kaya nga insert eh. Ipinapasok yan sa budget. Allocable. Ha? You could just imagine, billions of money, pinirmahan ni BBM. Pinirmahan ni BBM yung allocable. Bakit mo pipirmahan kung hindi ka gunggong? Kung hindi ka tanga? Kung hindi ka magnanakaw? Bakit mo pipirmahan yan? Unless, sabog ka. Hindi, totoo naman eh. Alam mo, sabog ka sa alak, ganun. Hindi, di ba? Pirma ka lang ng pirma. Ano na pipirma natin? Pirma. Pirma ka lang ng pirma. Yan, pirma na yan. Di ba? Imagine niyo yun ha. This is billions. Tapos tangina ang focus niyo doon sa 150 million ni BP Sara Duterte. Kupal kayo eh, no? Sorry ha. Sorry sa term eh, pero yun talaga yun eh. Yun yung, hindi kasi mura yun eh. Yun yung talagang, kasi when you say kupal, para lang sa kaalaman nyo, yung nanggagago kayo, yung nanloloko, nangungupal kayo, nanloloko kayo ng kapwa. Yun ang ibig sabihin nun eh. Ibig sabihin, binubudol nyo yung tao eh. So yan mga kabayan, diretso po tayo dito sa news, no, patungkol po kay former President Duterte. Okay. O, ito, pakinggan natin yung banat ni Senator Pulong Duterte. Pinanata ni Davao City Senator ang gusto ko itawag kasi gusto ko nang tumakbo siyang senador. District Representative Paulo Duterte ang pahayag ng palasyo na depende raw sa pagdiskarte ang pagbili ng 500 pesos na halaga ng pang Noche Buena. Ang buwelta ni Polong halatang wala raw ideya sa totoong hirap ng taong bayan ang administrasyon. Busog daw kasi sa korupsyon ang mga nasa Malacanang kaya hindi alam ang totoong presyuhan sa palengke. Yun. Ang banat pa nga ng kongresista, tila may imaginary shopping mall daw ang mga ito. Ayun, alam mo, diyan tumpak yan. Kong, tumpak na tumpak yan sinabi mo. Ganyan talaga pagka, lulong. Nagkakaroon ka ng imaginary friends, imaginary anik-anik, imaginary mall. Minsan nga nagsiswimming pa kahit walang pool eh. Pagka lulong ka talaga eh. Siguro, nung sinabi nila yan, baka. Yung mga nagsasabing nasa gobyerno natin, na nagsasabing kaya yan, hindi natin alam, baka lulong. Lulong? Andali. Linawin natin, baka sabihin naman nila, lulong sa kapangyarihan. Kung saan ang lahat ang lahat ng bilihin ay mura. Kung mamaliitin lamang daw ang paghihirap ng mga Pilipino, huwag na daw insultuhin ang pag-iisip ng taong bayan. Yan. Simbolo lamang daw ng 500 pesos na Noche Buena ang pamumuno ng administrasyon na mukhang ham pero puro mantika. Yan. Mukhang keso pero puro hangin lamang naman. Yan. Nagugat ang usapin na yan matapos igiit ng Department of Trade and Industry o DTI. Nasapat na po ang 500 piso para sa Noche Buena para sa isang simpleng pamilyang Pilipino. Yun. Mga kapatid, Ayan, ito, sinagot ngayon. Tingnan nyo ang talino ng sagot ni Yusek Claire Castro. Ito ang pinakamatalinong rebuttal na narinig ko. What are your thoughts po sa sinabi ni Representative Paulo Duterte sa comment niya last time about sa 500 peso Noche Buena? Sabi niya, kung ganyan din lang ang level ng analysis mo, mas bagay siguro magnotaryo sa recto kaysa mag-lecture sa taong bayan kung sapat ba ang 500 para sa Noche Buena. Actually, nabasa po natin mismo yung kanyang media release. At nabanggit din po niya, maliban po sa kanyang ganyang klase ng pananalita, nabanggit din po niya patungkol sa konsensya. So, siya pa po ba ang magsasalita tungkol sa konsensya? Hindi po ba ang kanyang sariling ama ang umamen na he killed people? Sino po ba? Anong connect mga kabayan? Anong connect ng Pasko kay former President Duterte? Ito talagang si Claire kahit kailan talaga. Basag na basag talaga to, mga kababayan. Ang hirap mong intindihin, Claire. No, ang hirap-hirap mong intindihin. Ang hirap mong ipagtanggol. Ano na lang kaya masasabi ng mga vloggers nito, no? Actually, hirap na hirap sila magipagtanggol to eh. Maaari sila, pagkatapos sila mag-vlog, gigil na gigil rin sila dito eh, mga kababayan.
Ang talino, no? Pang matalino, no? Konsensya? Konsensya. Ang konsensya yung kanyang tatay. Sino ba ang walang konsensya? Tangin, ang talino mo. Ang talino mo ba? Ibang level ka. Yung talino nito, pang sangkay at saka Coach Jaret. Talino. Walang biro, kaya pare-pareho kayo na level ng utak eh. Mantakin mo, ang issue dito, yung 500 pesos na hindi kasya at pagmamaliit ng gobyerno. Ang sagot niya, kasi ginamit yung salitang konsensya ni Pulong. So, kumuha lang siya doon. Konsensya? Sinong may konsensya? Yung ayong ama na sinabing may pinatay? Paano nagkaroon ng konsensya? Malupit mo, madam. Salamat, dahil sa'yo may content ako. Malupit, no? Alam mo, Congressman Paulo Duterte, gumamit ka pa ng ibang salita next time, ha? Yung paglalaroan ni Aling Claire, yung magmumukha siya lalong magtalino. Hindi, mga kababayan, tanungin ko kayo. Yan ba ang klase ng talino? Yung konsensya? Kukuha siya ng salita na hindi naman yung punto. Hindi yun yung main argument. The main argument is the 500 pesos na hindi posible sa isang pamilya sa Noche Buena. Pangalawa, yung panglalait ng gobyerno natin sa mga kababayan na, o yan, sapat na sa inyo yan, kaya nyo na yan mabuhay sa 500 Noche Buena. Yung baliwala ng ating tradisyon at kaugalian na nagse-celebrate tayo during the Christmas. Para lang masabing hindi tumaas ang presyo ng bilihin, kasi ang 500. Yun ang punto, Aling Claire. Hindi yung konsensya, ang konsensya ng iyong tatay ay pumatay daw siya ng and I would not even argue with you. Ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, si Pangulong Bongbong Marcos ayon sa palasyo. Joke time. Joke time. Binuo mo yung ICI, pinondohan mo yung ICI, tapos sasabihin mo, imbestigahan nyo ako. Ang ina, ghost. Joke time. Budol. Hayop. Yan ay kung may ebidensyang mag-uugnay sa kanya sa issue ng budget insertion. At nakatutok si Joseph Morong. Ano naman? Ikulong lahat, mga kurakot, kasama kami. Pati yung 2 congressman dyan, isama nyo ikulong. Akala nyo naman, napakalinis nyo. Nasaan ang malalaking isda? Yan ang tanong ng mga nagrally laban sa mga maanumalyang flood control projects. At ngayon, kinaboy nyo nandun sa South China Sea. So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po mga kababayan. Ako. Ayan, please don't forget to like and subscribe mga karabin natin. Maraming salamat po.